Nakarating na si Zeke sa treasure vault ng angkan ng mga Dragon Slayer. Ngunit sinabi ng tagapamahala na bago siya makapasok sa loob ay kailangan muna niyang malaman ang regulasyon dito. Ang treasury na ito ay naglalaman ng mahigit sa 17,000 na rare artifacts. Ang isang token ay maaari niyang gamitin kapalit ng isang artifact. Dahil sa rami ng mga artifacts sa storage facility na ito ay walang limit kung gaano katagal maaring manatili sa loob, ngunit sa oras na siya ay lumabas ay hindi na siya maaaring makabalik ng walang token. Tinanong ni Zeke kung bakit kahit napakadami ng mga rare artifacts na iniingatan dito ay wala man lang siyang makitang mga bantay. Sinabi ng tagapamahala na ito ay dahil hindi na kinakailangan kaya nagtaka si Zeke. Ayon sa tagapamahala ang lugar na ito ay sealed ng isang napakalakas na magical security spell at ang bawat relic sa storage ay may kanya-kanyang magical tag na magagamit upang matrack ang sinumang kukuha nito. Sinabi ng babae na dito niya ihulog ang kanyang token. Inihulog na ni Zeke ang token at parang lumindol ng bahagya. Unti-unting nag-open ang napakalaking pinto ng storage facility. Nagulat si Zeke nang makapasok sa loob. Hindi niya inaasahan na mas malawak pa pala ang loob nito. Napaisip si Zeke na abutin siya ng siyam-siyam kung titignan niya ng isa-isa ang mga relics kaya tinanong niya sa system kung maorganisa ba nito ang mga relic ng ayon sa kanyang kriteria. Sinabi ng system na pumili siya ng target at ang Dragon Eyes na niya ang bahalang umanalisa. Natuwa si Zeke nang marinig ito. Ang Dragon Eyes ay may kakayahan din na makita ang detalyadong impormasyon ng mga bagay, kasama na rito ang mga items at relic. Ginamit ni Zeke ang kanyang flash steps at mabilis na nilibot ang buong pasilidad. Base sa obserbasyon ng kanyang Dragon Eyes, ay mahigit 17,000 mga relics na ang iniingatan dito. Inutusan niya ang system na ihiwalay na at huwag isama ang mga normal na items at consumables. Nagulat si Zeke dahil matapos ang sorting ay umabot pa rin sa 9,000 ang natira. Masyadong marami pa rin ito, kaya inutusan niya ang system na alisin na rin ang mga espada na mas mahina sa kanyang sandata. Napangiti si Zeke dahil inalis ng system ang lahat ng espada. Ibig sabihin nito ay mas superior pa rin ang kanyang espada na gawa sa pangil ni Bahamut. Napansin ni Zeke na walang nakasulat na impormasyon sa isang relic. Bukod tangi ito sa karamihan kaya agad niya itong pinuntahan. Sinabi ng minimap na nakarating na siya sa coordinates ng relic. Nakita ni Zeke na isa itong bracelet. Ngunit mukhang normal accessory lang ito kaya napaisip siya kung anong kakaiba rito. Nagulat si Zeke nang biglang lumabas ang notification. Sinabi nito na nag-react ang item sa kanyang title na tagapagmana ni Terakan Draker. Natuwa si Zeke dahil kung nag-react ang relic na ito sa kanyang title, ay siguradong konektado ito kay Terakan. Ang bracelet na ito ay may pangalan na Sacred Guardian Stone. May kapangyarihan itong magsamo ng guardian na angkop sa soul power ng may suot dito. Ang Guardian Stone na ito ay may connection rin sa blessing ng Fairy Monarch. Nagulat si Zeke dahil bigla na lang itong nawala sa kanyang kamay at lumipat sa kanyang braso. Sinabi ng system na dahil sa kanyang title na tagapagmana ni Terakan, ay nag-ban sa kanya ang bracelet at hindi na siya nito iiwan. Nalungkot naman si Zeke dahil hindi pa niya nakikita ang lahat ng mga relics dito, at ngayon ay nagamit na niya ang kanyang token, kaya sinabi na lang niya na i-activate na ng system ang properties ng bracelet upang makita nila kung ano ito. Biglang may lumabas na summoning circle. Sinabi ng system na dahil sa blessing ng Fairy Monarch ay mapapasama sa maaari niyang maisamon ang mga high-ranking Holy Beast. Iyon na nga ang nangyari dahil sinabi ng system na nakatagpo ito ng Holy Beast na angkop sa kanyang soul. Nagliwanag ang paligid at nagsimula na ang summoning. Makikita na may beam ng liwanag na bumaba sa loob ng vault. Lumabas sa liwanag ang isang malaking kabayo na mukhang dragon. Nagulat si Zeke na isang draconic Holy Beast ang kanyang nasamon at nakakatakot ang presensya nito. Hindi siya makapaniwala na bukod sa pangil at puso ni Bahamut ay nakakuha pa siya ng Holy Beast. Napaisip siya ngayon kung gaano pa karami ang mga items na pag-aari ni Terakan. Lumapit sa kanya ang Holy Beast at idinikit ang ilong nito sa kanyang ulo. Sinabi ni Zeke na kahit ngayon lang sila nagkita ay parang matagal na silang magkakilala at matalik na magkaibigan. Sinabi ng system na kung bibigyan niya ng pangalan ang Holy Beast ay maaari na niyang masamon ito kahit kailan. Tinanong niya kung gusto ba nito ang pangalan na Bucephalus. Nahirapan akong basahin yon, ngunit mukhang natuwa naman ang Holy Beast. Biglang lumabas ang notification at sinabi na isa itong high-ranking Holy Beast at siya ang hari ng mga draconic steeds. Nagulat si Zeke nang kinagat ng Holy Beast ang kanyang damit at isinakay siya sa likod nito. Kumapit si Zeke at sinabi na nauunawaan na niya. Inutusan niya ang Holy Beast na tumakbo ng mabilis. Napansin ni Zeke na kahit na tumatakbo ito ng mabilis ay hindi man lang niya naririnig ang mga yabag nito. Mas nagulat pa siya nang unti-unti na itong maglakad sa ere. Lumabas na si Zeke sa storage facility. Tinanong ng tagapamahala kung sigurado ba siya na ang bracelet na ito ang kanyang kukunin.
Naalala ni Zeke na sinabi ng kanyang ama na maraming relics sa loob ng storage facility. Bagamat kayamanang maituturing ang mga ito, ay marami rito ang maganda lang tingnan at walang pakinabang. Base sa itsura ng tagapamahala kanina, nang sinabi niya na ang bracelet ang kanyang kukunin, ay nangangahulugan na isa ang bracelet sa mga basurang items na sinasabi ng kanyang ama. Marahil ito ang ebalwasyon ng kanilang angkan dahil walang detalye ang bracelet at nag-react lang ito dahil sa kanyang title na tagapagmana ni Terakan. Hindi man niya nakita ang iba pang mga relics ay masaya na siya sa kanyang nakuha. Nakauwi na si Zeke at sa wakas ay makakapagpahinga na siya dahil tapos na ang selebrasyon ng kanyang promosyon. Ngunit pagpasok niya sa kanyang mansyon ay may nag-aabang pa rin sa kanyang bisita. Ito pala ay si Cliff Reinhardt. Sinabi ni Zeke na sa susunod ay huwag siyang basta-basta na lang bumibisita dahil baka mapurnada pa ang kanyang mga plano kung may makakaalam na may koneksyon silang dalawa. Humingi ng paumanhin si Cliff at sinabi na ngayon lang ito. Wala kasi siyang magawa dahil may importanteng taong nais siyang makausap. Sinabi ng kasama ni Cliff na isang karangalan na muling makaharap si Zeke. Nagpakilala ito na siya ang may-ari ng Reinhardt Merchant Group na si Melissa at ang unang prinsesa ng kaharian ng Alensya. Sinabi ni Zeke na siya pala ang tunay na pinuno ng Reinhardt Merchants. Ngumiti si Melissa at sinabi na mukhang hindi siya nagulat kaya marahil ay alam na ito ni Zeke. Napagtanto ni Zeke na matagal nang walang balita tungkol sa prinsesa ng Alensya at kaya lumapit sa kanya si Cliff ay para sa gamot sa sakit ng isa sa royalty ng kaharian. Eksakto naman na biglang nagpakita ang prinsesa sa kanyang selebrasyon, makaraan ang ilang araw matapos niyang maibigay ang preskripsyon kay Cliff. Sinabi ni Prinsesa Melissa na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa at kaya siya naparito ay upang personal na hingin ang kanyang tulong. Tinanong ni Zeke kung para saan. Sinabi ni Melissa na bago niya ito sagutin ay gusto muna niyang mabasa ni Zeke ang mga dokumento na kanyang dala. Nabasa ni Zeke na tungkol ito sa paglaganap ng red flower disease sa paligid ng border ng Alensya. Base sa kanilang pagsasaliksik, ang sakit na ito ay hindi natural at isang virus na nilikha gamit ang magic. Nagmula ang analisis na ito sa Nirvana, na isa sa mga angkan na dalubhasa sa paggamit ng magic, kaya walang duda na totoo ang nakasaad sa report na ito. Hindi makapaniwala si Zeke na artificially created ang red flower disease at ngayon ay mas mabilis na kumakalat kaysa sa nakaraan niyang buhay. Nagtataka tuloy siya kung may koneksyon ba ito sa kanyang pagbabalik. Isa pa ay makikita sa datos na nagsimula ang sakit na ito sa isang nayon na nasa border ng Imperyo at Alensya. Ngunit kumakalat ito papunta lang sa kaharian ng Alensya at hindi apektado ang Imperyo. Sinabi ni Melissa na pareho sila ng iniisip ni Zeke. Na ang sakit na ito ay ginawa ng Imperyo at sinadyang ipakalat upang puntiryahin ang kanyang kaharian. Naiintindihan na ni Zeke ngayon ang mga nangyari sa nakaraan niyang buhay. Ito pala ang dahilan kung bakit napakabilis na napabagsak ng Imperyo ang kaharian ng Alensya. Napagtanto ni Zeke na ang kailangan sa kanya ng prinsesa ay ang permiso na makapag-produce ng sobrang daming gamot at maikalat agad ito sa buong kontinente. Kinumpirma ito ni Melissa. Sinabi niya na ang nakaraan nilang kontrata ni Cliff ay ang makagawa lang ng gamot, ngunit hindi kasama ang distribusyon. Ito ang dahilan kung bakit sila naparito. Bilang isang tunay na merchant, natural lang na kung sino ang may investment ang siyang malulugi. Bagamat walang ilalabas na kapital si Zeke ay ang pagkakataon na makasosyo siya sa isang negosyo ay siguradong paborable sa kanilang grupo at hindi magreresulta ng pagkalugi. Natuwa si Zeke at sinabi na siya nga ang tunay na may-ari ng Reinhardt Merchant Group. Naiintindihan na niya ngayon na hindi lang swerte kung bakit naging isa sa 10 malalaking kumpanya ang kanilang grupo sa kontinente. Ito ay dahil mahusay mag-estima at mag-isip ang kanilang pinuno. Sinabi ni Melissa na sisiguraduhin niyang hindi maglilik ang resipi ng kanyang gamot at babayaran niya ito ng sapat. Bilang katunayan ay ibibigay niya kay Zeke ang 20% shares ng kanyang kumpanya. Sa isip ni Zeke, isa na ang Reinhardt Merchant Group sa pinakamalalaking kumpanya sa kontinente ngayon. Kung hindi masasakop ang kaharian ng Alensya sa darating na digmaan, ay siguradong mas magiging matagumpay pa ang kumpanyang ito. Ang 20% shares ng kumpanya ni Melissa ay nagkakahalaga na ngayon ng ilang milyong ginto. Kung mapipigilan niya ang digmaan ay maaaring tumaas pa ito ng 10 beses. Sinabi ni Zeke na napakaganda ng kanyang offer, ngunit mayroon lang siyang katanungan. Una ay bakit niya ibinabahagi sa kanya ang mga impormasyong ito, hindi ba siya natatakot na maaaring kakampi siya ng imperyo? Pangalawa, bakit niya ibibigay ang 20% ng kanyang kumpanya para lang sa isang gamot? Sinabi ni Prinsesa Melissa na sigurado siyang hindi siya nakapanig sa imperyo. Sa mahabang panahon na pagpapatakbo niya ng Merchant Group, ay nahasa na ang kanyang kasanayan na makilatis ang personalidad ng mga taong kanyang nakakatransaksyon. Inilahad niya na makaraan nilang mag-usap ay hindi pa siya umalis sa kanyang selebrasyon at nanatiling nagmamasid. Nakita niya na malamig ang pagtrato ni Zeke sa mga taong may koneksyon sa imperyo. Ni hindi nga niya kinamayan ang ika-4 na prinsipe nito.
Sa iba ay mukha itong paggalang at pagrespeto, ngunit sa tingin ni Melissa ay ito ay pagkamuhi sa imperyo kaya ayaw niyang magkaroon ng physical contact sa prinsipe nito. Ito ang dahilan kung bakit sigurado siya na hindi kakampi ng imperyo si Zeke. At para sa kanyang ikalawang tanong, ay wala nang mahabang sagot. Kung 20% ng kanyang kumpanya ang kapalit ng kaligtasan ng mga tao sa kanyang kaharian, ay nakahanda siyang ibigay ito. Natigilan si Zeke at hindi nakapagsalita. Bumalik sa kanyang alaala ang sinabi sa kanya ni Alicia, isang babae sa nakaraan niyang buhay. Sinabi ni Zeke na kailangan na nilang umatras. Kahit pa mapigilan nila ang imperyo ngayon, ay anong punto nito kung ang reyna naman ay mamamatay? Ngunit sinabi ni Alicia na kung ang kapalit ng kanyang buhay, ay ang pagkakataon na mabigyan ng oras na makatakas ang mga tao sa kanyang nasasakupan ay nakahanda siyang ibigay ito. Nagtataka naman si Melissa kung ano ang nangyari kay Zeke. Halos pareho lang kasi sila ng sinabi ng babae sa nakaraan ni Zeke. Tinanggap na niya ang offer ni Melissa sa isang kondisyon na kailangan nilang itago na sa kanya nagmula ang gamot. Lumipat ang eksena at lumipas ang 2 linggo. Makikitang hindi pa rin tumitigil si Zeke sa pagsasanay ng True Dragon Swordplay. Napakatindi ng kanyang pag-iensayo at sa sobrang lakas ng kanyang mga swing ay napapaikot na niya ang hangin sa kanyang paligid. Biglang may lumabas na notification. Sinabi nito na tagumpay na niyang natutunan ang beginner rank ng True Dragon Swordplay. Dahil dito na complete na rin ang kondisyon ng kanyang achievement quest at nakakuha siya ng title na tagapagmana ni Shelturne. Ang reward sa quest na ito ay ang coordinates ng lokasyon ng kayamanan sa Kingdom of Kronos, 500 karma points, at 2 random boxes. Natuwa si Zeke dahil bukod sa 2 random boxes ay makakakuha pa siya ng karma points. Marami kasi ang naubos niyang karma points nang gamitin sa pagteleport sa minimap upang sunugin ang mga imbakan ng Markan. Sinabi ni Zeke sa minimap na ipakita na nito ang lokasyon ng kayamanan sa kaharian ng Kronos. Ngunit nag-error ang system. Sinabi nito na kulang pa ang detalye sa nakasulat at kailangan pa niyang makuha ang mga sealed fragments upang ma-activate ang coordinates. Ipinakita naman sa minimap ang lokasyon ng mga sealed fragments. Sinabi ni Zeke na magkakalayo ang mga ito at matatagalan pa bago niya makolekta. Napangiti si Zeke nang lumabas ang isang notification. Sinasabi rito na isang link quest ang kanyang nakuha at kung magtatagumpay siya ay makukuha niya ang title na Successor of the Kingdom of Kronos. Tinitigang mabuti ni Zeke ang notifikasyon. Hindi siya makapaniwala na title lang ang kanyang makukuha kapag natapos niya ang quest na ito. Ngunit bigla niyang naisip na kung ang bracelet ay nag-react sa title ni Terakan, ay maaaring may artifact din na mag-react sa title ng Kronos Kingdom. Sa ngayon ay ipagpapaliban na muna ito ni Zeke. Wala naman kasing time limit na nakalagay sa quest at marami pa kasi siyang kailangang ayusin. Isa pa ay nakakuha na siya ng balita mula kay Kay. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at sinabi na matagal-tagal na rin niyang hindi nakikita ang mga kolokoy ng South. Lumipat ang eksena sa Port Golpa ng Southern Continent. Sinabi ni Zeke na hindi niya malilimutan ang simoy ng hangin dito na pinaghalong amoy ng dugo at amoy ng dagat. Nagpapanggap siya ngayon na isang opisyal ng Reinhardt Merchant. Ito kasi ang identity na ibinigay sa kanya ni Cliff. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang wala pa rin itong pinagbago at katulad pa rin sa nakaraan niyang buhay. Habang naglalakad ay may tumawag sa kanya. Kung matatandaan niyo, sila yung inutusan dati ni Cliff na dukutin siya ngunit ngayon ay nagtatrabaho na sa kanya. Sinabi ni Zeke na bagay pala sa kanila ang damit ng mga merchant. Tinanong ni Zeke kung naintindihan na ba nila ang kanilang kontrata. Kinumpirma ito ng isa at sinabi na sa araw ng operasyon ay sasamantalahin nila ang kumusyon upang iligtas ang isang babae na bihag ng mga Markan. Natuwa naman si Zeke dahil naunawaan ng mga ito ang kanilang gagawin. Ngunit ipinaalala niya na huwag nilang kakalimutan na isa rin itong escort mission kaya kailangan nilang protektahan ang babae anuman ang mangyari. Sinabi ng Gurkha Ranger kay Zeke na makakasiguro ito, ngunit mayroon lang siyang isang katanungan. Inilahad nito na wala silang alam tungkol sa magaganap na kaguluhan at tinanong kung may magaganap bang pagdiriwang sa araw ng operasyon upang kahit papaano ay mapaghandaan nila ang kanilang dalaw. Sinabi ni Zeke na wala namang pagdiriwang, ngunit sigurado siyang magkakaroon ng kaguluhan. Dahil ang araw na yon ang katapusan ng mga Markan. Nagulat ang dalawa sa kanyang sinabi. Bigla naman may tumawag kay Zeke ng Vice Branch Manager. Sinabi ng lalaki na siya ang driver ng karwahe ng Reinhardt Merchant, ngunit babalik na lang siya dahil hinanap lang niya ito kung nasaan. Sinabi ni Zeke na okay lang at sasama na siya sa kanya pabalik. Napaisip naman ang mga Gurkha kung makikipagdigmaan ba si Zeke sa mga Markan. Ngunit nang nakalayo si Zeke ay sinabi nito na huwag silang masyadong mag-isip dahil nagbibiro lang siya kanina. Lumipat ang eksena at ngayon ay kasama na niya si Kay. Tinanong niya si Kay kung nakita na ba nito ang safe house na ibinigay ng Reinhardt Merchant.
Kinumpirma naman ito ni Kay, at sinabi na mukhamang luma sa labas ang safe house ay malawak naman ang storage nito sa loob at mukhang madalas namang nililinis. Natuwa si Zeke at sinabi na ngayon ang kaarawan ni Don Juan kaya ang lahat ng mga executives ng Marcan ay magtitipon-tipon. Ito na rin ang huli nilang mission briefing. Ngunit kahit mahigit 5 beses na nilang pinag-usapan ang plano ay kinakabahan pa rin si Kay. Hindi siya mapakali dahil isa siya sa utak sa pagkasunog ng mga imbakan ng Marcan. Siguradong itatapon siya ng mga ito sa Dragon Swamp. Tinanong niya si Zeke kung may tsansa ba na malaman ng grupo na siya ang dahilan. Nakita naman ni Zeke na nagpapanik na ito kaya mas kinulit pa niya. Sinabi ni Zeke na dahil isa siyang mage ay iba ang magiging trato ng mga Marcan sa kanya. Dahil may pamahiin sa South na ang bangkay ng isang mage ay mabisang pantaboy ng sumpa at kamalasan. Kaya hindi siya itatapon ng mga Marcan upang ipakain sa dragon kung hindi hahati-hatiin nila ang kanyang katawan at ibebenta sa merkado. Halos matunaw naman sa takot si Kay kaya sinabi niya na kapag nangyari ito ay kolektahin ni Zeke ang mga bahagi ng kanyang katawan at ilibing siya nito ng maayos. Ngunit biglang napaisip si Kay at tinanong kung bakit niya alam ito. Hindi naman nagsalita si Zeke, ngunit sa kanyang isip ay dahil dati siyang hitman ng grupo. Isa siya sa mga nagpaunlad sa Marcan at siya rin ang gumiba rito. Sa nakaraan niyang buhay, nang pinalayas siya ng mga Draker, ay nahuli siya ng mga slave traders at ibinenta bilang alipin sa plantasyon ng Soma ng mga Marcan. Dito na nagsimula ang kanyang matinding galit sa mga Marcan. Inalipin siya sa plantasyon ng Soma at nang dumating ang digmaan ay ginawa pa siyang pain ng mga ito at siya lang ang nakasurvive sa kanyang mga kasamahan. Hindi niya matandaan kung paano siya nakaligtas, marahil ay dahil sa survival instinct ng kanyang katawan kaya kusa nitong inactivate ang kanyang healing awakening. 6 na beses din siyang halos mamatay sa digmaan. Napansin ni Don Juan ang kanyang survivability kaya ginawa siya nitong isang hitman. Naging mahusay naman siya sa propesyong ito na kahit ang mga Purple Knights ay walang magawa sa kanya. Ngunit ang mga Blue Knights ay kakaiba dahil kahit pa itago niya ang kanyang presensya ay palagi pa rin siyang nakikita ng mga ito. Kahit pa gumamit siya ng lason ay wala itong epekto sa kanila dahil ang kanilang internal aura ay nagagamit nila upang sunugin ang lason sa loob ng kanilang katawan. Ngunit tao pa rin ang mga Blue Knights at nagkakamali pa rin ang mga ito. Nagsanay si Zeke na paghusayin ang kanyang sarili na i-exploit ang mga maliliit na openings na kanyang makikita upang mapinsala ng malubha kahit pa ang mga Blue Knights. Sa nakaraan niyang buhay ay may 12 Blue Knights siyang niligpit sa kanyang record. Dahil dito napagtibay niya ang kanyang posisyon bilang hitman ng kartel. Unti-unti pang tumaas ang kanyang posisyon sa bawat achievement na kanyang nagagawa laban sa pabela kartel na kalaban ng kanilang grupo. Dumating pa sa panahon na itinuring na siyang anak ni Don Juan at ginawang tagapagmana ng kanyang posisyon. Ngunit nang magsama-sama ang mga executives ng kartel upang hirangin ang susunod na pinuno ng mga Marcan, ay pinatay niya ang lahat ng mga ito kasama na rin si Don Juan. Ito ang nangyari sa kanyang nakaraan. Tinanong ni Kay kung bakit tahimik si Zeke dahil kanina pa siya nagtatanong. Tinanong niya kung si Zeke ba ay espiya ng mga Marcan at ginagamit lang siya nito upang makuha nila ang kanyang sindikato. Ngunit kinulit na naman siya ni Zeke at hindi talaga pinansin. Natutuwa kasi si Zeke na makita na ganito si Kay dahil hindi niya nakitang nagpanik siya ng ganito sa nakaraan niyang buhay. Dumating na sila sa mansyon ni Don Juan. Makikita na marami na rin nakarating na mga importanteng tao. Maririnig si Kay sa isang kwarto na kausap si Don Juan. Nagpakilala siya na isa sa kanyang tauhan at opisyal ng isang bayan. Napansin ni Zeke na iba talaga ang nagagawa ng pera. Dahil hindi lang mga hitman at executives ang nandito, pati na rin ang mga kilalang bandido at mga tumatakbo sa batas. Sa likod ng banquet hall ay makikita ang isang sekretong meeting room. Sinabi ni Don Juan na alam niya na isa siyang mage, ngunit hindi niya inaasahan na isa pala siyang babae. At higit sa lahat ay isa pa siyang magandang babae, kaya mas bihira pa siya kaysa sa isang diamante. Mas na-curious siya ngayon kung ano ang i-report nito sa kanya. Tinanong ni Kay kung naaalala ba nila ang mga imbakan ng Soma na sabay-sabay na nasunog ilang buwan na ang nakakaraan. Biglang nagbago ang mga kalmadong ekspresyon ng mga executives. Sinabi ni Don Juan na hindi niya ito maaaring makalimutan at tinanong kung bakit niya ito tinatanong. Mayroon bang traidor sa organisasyon sa kanila dito? Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.